Mr. Commodore, you just called me a traitor, sir. Nasa social media. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. We need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, katang-isip, o blah, 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter Pero account. hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun? Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag that I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as supporting somebody for public office. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you will read that context, How would I even defend you? Alam nyo mga kababayan, kung meron man po akong kakampihan sa kanila between Marcoleta and Commodore J. Tariela, kakampihan ko po at susuportahan ko si Commodore Tariela.
Dahil, mga kababayan, sila po yung nasa front sa West Philippine Sea. Sila po yung naandyan at sila po yung handang magbuwis ng buhay para sa bansa natin sa West Philippine Sea. No? So kung matatandaan niyo po, ito po yung naging statement ni Marcoleta. Kung ako po ang tatanungin nyo, si Marcoleta po ay dahan-dahang kumakambyo at nililinaw yung kanyang statement dahil ang dami po talagang bumatikos sa kanya at pinaratangan siya ng kung ano-ano. Ganun na po ngayon ang mga Pilipino. Tapos na yung panahon na naniniwala ang mga Pilipino sa warmongering at fearmongering na ikinalat ng mga troll at mga DDS vlogger, no? Tapos na yung panahon na namamayagpag, nangingibabaw yung mga pro-China narrative. Nung nakarang administrasyon, namayagpag po at pinaulanan tayo ng mga vlogger ng mga pro-China narrative na tipong tayo napaniwala at sumuporta sa mga naratibong hindi maka-Pilipino at maka-China. So unfortunately, Mr. Marcoleta, kung ina-attempt mo na bawiin or i-redeem yung sarili mo sa mga Pilipino, mukhang huli na ang lahat dahil marami ng Pilipino ang nadismaya at nagalit dun sa statement mo. Ito po yung statement niya, mga kababayan, balikan po natin. Sabi niya dyan, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ayan po, bahagi po yan ng kanyang pahayag, no? Pero ako po bilang Pilipino, nung nabasa ko po yan, nung nalaman ko yan, talaga naman pong nadismaya ako at na-disappoint. Naghalit pa po ako, no? Alam niyo mga kababayan, basta statement na hindi maka-Pilipino or hindi pabor, hindi beneficial sa interes at seguridad ng Pilipinas, especially kung ito'y nanggaling sa isang public official, yung mga ganyang statement, pag narinig ng mga ordinaryong Pilipino yan, lalo na ngayon sa panahon na ito na talagang binubura na yung mga propaganda at mga naratibo na tayo po ay minanipula at pinaniwala ng mga pro-China narrative, no? Sa ganitong panahon, kapag nagsalita ka ng ganyan na hindi pabor sa interes ng bansa natin or sa seguridad ng bansa natin, talagang wala na. Madidismaya ang mga tao sa'yo. Ituturing ka na kung ano-ano, negatibo na ang turing sa'yo, no? Hindi ko lang magamit yung mga term, no? So unfortunately, Mr. Marcoleta, talo ka dito. Dahil mga Pilipino ang kinalaban mo dito. Yung statement mo na yan, evidently yung mga tao na dismaya sa'yo at nagalit. Kaya hindi mo, sa tingin ko, parang humahanap siya ng sisi dito kay Commodore J. Tariela, parang gustong sisihan, ano? Kahit pa hindi nagsalita si Commodore J. Tariela nang sinabi niya, marami ng taong nagalit sa'yo at marami ng taong nadismaya. Dahil ramdam namin, ako bilang Pilipino, ordinaryong Pilipino, ramdam ko na hindi pabor yung statement mo sa interes at seguridad ng bansa. At sa palagay ko, bilang Pilipino, pumapabor yan sa interes ng China. Maaari pang gamitin ng China yan para impluwensyahan ang public opinion sa bansa nila, sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga kababayan, na sabihin na, ay, yung public official ng Pilipinas, no, congressman, mambabatas, hindi kinikilala ang West Philippine Sea, kahit pa ito'y pinag-utos na nung dati nilang presidente, no, noong 2012, if I'm not mistaken. Maaaring gamitin niya ng China. Sabihin nila sa mga tao nila na yung mambabatas sa Pilipinas na nagngangalang Marcoleta, ayaw, reluctant na kilalanin ang salitang West Philippine Sea para tawagin ng ating mga exclusive economic zone or sovereign rights and territorial waters sa West Philippine Sea. Yung mambabatas nila na si Marcoleta ay ayaw itong kilalanin, reluctant siya, no? Gagawing advantage siya ng China para mas lalong palakasin ang kanilang pagiging makabayan at makabansa na kamkamin ang ating kahit pa territorial water na natin sa West Philippine Sea. Hindi lang sovereignty, sovereign rights, or exclusive economic zone. Maaari pang gamitin yung statement mo para mas palakasin nila yung claim nila at yung kanilang pinaglalaban na illegal dyan sa ating karagatan, mga kababayan. Yan siguro, yan ang sa tingin kong hindi na-realize ni Marcoleta, mga kababayan. Kaya marami ng tao ang hindi, sa palagay ko in my opinion, hindi na siya nare-respeto. At kaya yung mga tao, nakagamit ng mga salitang traidor, maka-China, no? Unfortunately, Mr. Marcoleta, wala. Kasalanan mo kung ikaw ay tinatawag ng kung ano-ano dahil sa statement mo na yan, no? Dating presidente ang nag-utos niyan, if I'm not mistaken, si Pinoy Aquino noong 2012, September 2012, you can double check.
Tapos sasabihin mo, ipapamukha mo sa amin na yan ay imbento lang, gawa-gawa lang natin, na intindihan natin yan, na tayo ang nag-formulate niyan. Because that's one way of asserting our claim. Kung Pilipinas lang ang kumikilala niyan, kailangan mo pa bang ipamukha sa buong mundo na kayo-kayo lang mga Pilipino ang kumikilala sa West Philippine Sea? But hindi mo nare-realize that this is a good start. Na ikaw mambabatas ka para sana kilalanin ng buong mundo ang ating West Philippine Sea, sana ikaw ang nagpupush ng batas or kumikilos, gumagawa ng paraan para dalhin yan sa dapat dalhin, sa korte, saan man dapat dalhin na institusyon or otoridad sa buong mundo para gawing opisyal na tawaging West Philippine Sea ang West Philippine Sea. So ibig sabihin kung ganyan yung narrative mo, yung Benham Rice na pinangalanan dati nung time ni Duterte na Philippine Rice, ibig sabihin wala lang din sa'yo yon, na hindi yun dapat tawaging Philippine Rice kasi ginawa lang din yon. Ganun ba yung narrative mo, Marcoleta? Unfortunately, Marcoleta, tapos na ang panahon ng mga pro-China narrative. Kaya kung ikaw, public official ka at magsasalita ka ng ganyan, hindi mo masisisi ang mga Pilipino at huwag kang humanap ng sisi. In my opinion, sinisisi mo si Commodore J. Tarriela, huwag kang humanap ng sisi para makalusot ka sa ginawa mong statement. Dahil ikaw talaga ang may kasalanan nito kung bakit yung mga tao ganyan ang tingin sa'yo. Kung bakit nagsasalita sila ng mga salitang traidor, pro-China. Ikaw ang may kasalanan. Mambabatas ka sa Pilipinas, nagsasalita ka ng statement na hindi pabor sa interes at seguridad ng bansa natin. We understand na ang West Philippine Sea hindi pa kinikilala ng buong mundo, but this is a good start. This is our way of asserting our claim. Ito ang paraan natin para ipakilala sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga kabataan, sa ating kapwa Pilipino, na yung ating claim dyan ay tinatawag nating West Philippine Sea. Yung ating territorial waters, yung ating exclusive economic zone, yung ating sovereign rights and sovereignty, tinatawag nating West Philippine Sea. Pero anong ginawa mo, Marcoleta? Kinontra mo yung pabor sa bansa mo. Kinontra mo ng walang pakundangan, na hindi mo kinonsider na ikaw ay public official, mambabatas ng Pilipinas, na dapat pinagsisilbahan mo ang mga Pilipino, at hindi mo kinonsider ang mararamdaman ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, ng ating Philippine Navy at ng ating Coast Guard. Hindi mo kinonsider yon. Wala kang pakialam, insensitive ka, tapos ngayon, in my opinion, nagdadrama ka, nagrereklamo ka, nagmamaktol ka, as if ikaw ang talo dito, as if ikaw ang biktima, as if ikaw ang tama, at kaming mga Pilipino ang mali. Hindi na kami papayag na mga pro-China ang manalo sa 2025 election. Kasalanan mo kung bakit yung mga tao tinatawag ka ng kung ano-ano. Kasalanan mo kung bakit ka nabatikos, kasalanan mo kung bakit nadismaya ang mga Pilipino sa'yo, kasalanan mo kung bakit kami na-disappoint sa'yo. Yung statement mo ay hindi maka-Pilipino, kontra yan sa interes at seguridad ng bansa natin. And that's our opinion. At majority kami, ganun ang naisip nung binitawan mo ang mga salitang yan. Imagine, mambabatas ka ng Pilipinas pero kinontra mo ang order ng dating Pangulo na pabor sa interes at seguridad ng bansa natin, na pabor to assert our claim in West Philippine Sea. At sa pagkontra mo, pumabor pa yung statement mo sa claim ng China na maaari nilang gamitin against us. Pilipino ka at mambabatas ka ng Pilipinas, nagsalita ka ng ganyan, tapos ayaw mo na magreklamo kami at madismaya kami at madisappoint kami at ayaw mo na tinatawag ka ng kung ano-ano ng mga Pilipino. Tapos ngayon, parang tila sinisisi mo si Commodore J. Tarriela. Unfortunately, ikaw ang may kasalanan nito, dismayado na kami sa'yo at hindi na kami naniniwala sa'yo. Kahit kailan, Kahit man lang sana issue sa West Philippine Sea, iisa sana ang narrative natin, iisa tayo at nagkakaisa, pero hindi Dahil hindi yan, in my opinion, hindi ganyan ang stand ng mga sinusuportahan nyo or ng mga kaalyado nyo, ng mga pinuno nyo sa inyong kampo, sa inyong alyansa. Dahil hindi ganyan ang stand nyo, hindi stand namin na pro-Philippines, ganyan kayo, kinukontra nyo kami. Sana man lang pagdating sa laban natin, para i-assert natin ang ating claim bilang isang bansa at mga Pilipino, sana kapareho namin kayo. Kahit kayo kinukontra nyo ang kapwa nyo Pilipino. At tila, in our opinion, pumapabor kayo yung mga statement nyo sa China. Nakakapikon, mga kababayan, na parang
siya pa, no? Nung napanood ko, parang siya pa yata yung nadehado dito, natalo dito, no? Talaga naman yung mga karakter ng mga ito. Anyway, patuloy po tayo mag-raise ng awareness at mag-push back, no? At kalabanin natin ang mga naratibo nila. At wag po tayong magpalinlang sa mga style nila, no? Malinaw, black and white. Mali yung sinabi mo, hindi pabor sa Pilipinas at tila pabor pa sa China, kaya ka nabatikos, kaya ka tinawag ng kung ano-ano. So ngayon, huwag kang magmaktol at huwag kang magreklamo kung maraming Pilipino ang nadismaya sa'yo. Ganun lang kasimple, Mr. Marcoleta. Kayo po ba? No? Kayo po ba ipumapabor kay Marcoleta or kay Commodore J. Tariela? Ano pong masasabi nyo sa naging opinion ko at reaction ko dyan sa naging palitan at balitaktakan ni Marcoleta at ni Commodore J. Tariela? Sana po ilagay nyo sa comment section at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.